Pura pa mga solid subscribers, no? So ngayon guys, ang papanoorin po itong Moonlight Dance Practice po, no? Behind the scenes po ito, no? So may kita nandito guys yung full picture kung paano po nagawa or paano na pull off po ng ating mahal Lima po yung yung mga angles na yun, no? Yung mga kaibang angles like yung camera pupunta rito, and may kita natin kung paano na yung pinaka-blocking sila, no? Yung walang talaga, yung wala yung hindi ko sinabing daya, no? Hindi, basta hindi siya daya. Yung kumbaga yung hindi siya yung mga blind spot, no? May kita natin yung mga blind spot, no? Kung paano sila nagro-rotate sa every corner, no? And syempre mas may kita na dito kung gaano katalino and gaano ka-genius din si Sir J, no? Let's go, no? And yun. Then to guys. So ayun nga guys, ayoko na patagalin pa. So without further ado, let's all watch this. Okay? Ito na siya guys, no? Yung una natin, no? Ayan na sila. So nagre-ready na sila dyan guys. Okay. What? Is this legit guys? Literal na cellphone lang po ang hawak ni Sir J. Damn guys, mahirap yan kasi considering guys, isa sa mga pinaka-concern natin pag cellphone po ang hawak is hindi siya stabilized guys, no? As in making shaky yung effect niya, no? Ewan ko lang kung hindi, cellphone ba talaga gamit niya? Or baka this time lang siya, hindi nila pinakita na hindi cellphone ang hawak niya, or baka sa mismong tinake nila to hindi cellphone, no? Pero dito cellphone, no? Kaya siya guys, ako guys usually pag ako nag-take ng videos, mas gusto ko po yung DJI Osmo. Kung alam niyo po yung DJI Osmo, no? Mas solid siya gamitin, no? Kasi stabilized siya. And isa rin po is yung GoPro, medyo siya stabilized din siya pero may shakiness siya na hindi siya yung ganun ka-stabilized na hindi gumagalaw, no? And kung gusto niyo, kung medyo mayaman kayo, kung may kaya kayo, yung kayo, yung ganyan siya, parang nakaganyan kayo, no? Eh, hindi ko alam tawag doon, no? Basta yun siya. Tapos andito yung DSLR sa katawan nyo. Tapos hawak nyo lang siya ng ganyan. So ayun, kung may kaya yung gimbal, no? Yung mga ganun guys, no? Pero cellphone guys, medyo hindi ako tiwala, no? Kasi meron siya, medyo shaky na siya. Pero guys, meron siyang stabilizer. Pagkakalam ko yung cellphone, meron siyang stabilizer. Pero sabi nga sa akin ng isang kagrupo ko sa sayaw, no, which is a professional videographer talaga siya guys, no, yung medyo hindi mag-e-effect daw yun, sabi niya lang, hindi raw mag-e-effect sa mga ganitong klaseng mga heavy movements na galaw like ganito, yung mga ganong klaseng stabilizer ng cellphone, no, kasi may lalabas din yung shakiness niya, no. Pero okay na rin siya, no. Pero mas solid daw yun talaga yun nandito, yung equipment na nasa tiyan nyo siya, nasa katawan nyo siya, no. And ayun, hindi ko na alam kung ano tawag dun eh. So, ayun lang, nakagulat lang guys ha. Pero kung ito man yung gamit ni Sir J, napaka-solid kasi hindi kita yung shakiness niya. Pero kung hindi, mas okay din, no? Pero tara tinan to. Then nakikita nyo rito guys kung paano po si Sir J, gabi stabilize nyo. And then yung mga tao nakikita nyo, talagang nasa likod lang sila, no? Kung ano yung blind spot, doon po sila, no? Hindi sila pwede makita ng camera. Ayan, dalawang gilid sila. Okay. Yan. Maganda rito guys kasi alam ni Sir J yung step, siya yung gumawa ng choreography, kaya alam niya kung saan siya ng angle ng camera niya, no. Okay, may kita natin diyan guys, no. Okay, yan, inangat niya and then palapit. So ayan, wow, look at that. Yan siya. Then, and then nilapit niya, ginawa niyang malapit yung view kasi siya, kumbaga straight line siya. Mas maganda yung kapag straight line is yung hindi mo makita yung mga nasa likod, no. So, talagang alam na alam ni Sir J kung paano dapat. Pati mga angles talaga alam na alam niya. Inangat niya, nag-spread out. Ito niya. Nice one, no? Tayo niya, inangat niya. Okay. Ang mahirap lang dito guys kasi may mirror sa likod guys, no? Ang tendency niya is may kita mo yung mga nasa likod, no? Which is, hindi ko naman siya napansin nung ginawa nila yan. Tayo nyo, ang clever na nun guys. Tayo mo, yung mga, halos yung mga nandito guys, sila, ito yung mga malayo blockings talaga. Pero kasama talaga sa'yo yan guys. Nakaabot sila. Tapos every movement ng SB19, sumasabay Sir J, yung gano'n, no? Yung paangat nila, umaangat din si Sir J. Nice. Hi guys, sa mga nagtataka dyan, I think baka hindi ko siya lagyan ng music, no. Nahihirapan ako guys kasi may time na parang
nabablock na po tayo, no? Nabablock po tayo, no? And pag nung nilalagyan ko siya ng music ng Moonlight, no? Hindi ko naman dito wala masama doon, guys. Wala nang masama doon kasi syempre property po yun ng SB19, no? Pero syempre pag na-block tayo, guys, hindi niyo papanood, no? Pero copyright walang problema. Pag na-block siya kasi talaga totally hindi niyo talaga mapanood yung video, no? So may time, guys, na nabablock tayo, no? May time na ganun. Parang ginagawa lang ko siya ng paraan, no? So mapansin niyo sa ibang video ko, parang may mga cuts na nangyayari, no? Unnecessary cuts na nangyayari. So ayun, kaya mapansin niyo walang music. Okay. Let's go. Yan, dito more on stabilize lang or naka-stay put lang si Sir J dito, no? Kasi yung choreo naman nila is more on nagmagalaw-galaw lang sila, tapos ano lang sila, naka-spread out. Walang masyadong movements na nangyayari. Movements sa blockings, ha? Okay. So, ginagawa ni Sir J is lumalapit-lapit siya, lumilikod-likod. Kasi naglalagay din po siya ng effect sa sayaw, no? Parang, hindi ko alam ang tawag doon, pero parang dramatic effect siya, no? Pangit kasi, syempre, pag nag-video ka, tapos naka-stay put ka na, mas maganda parang may lalapit, tapos lilikod, no? Parang meron siyang, siya, iba-iba yung angle, no? Hindi siya parang boring tingnan. Ayan yung control ni Ken. Tingnan nyo. Kapag gumagalaw ng SB19 dito si Sir J, pumupunta rin doon. Sabay na sabay talaga siya. Tayo. Galing. Nice one. Alam ko na. Okay, let's go. Kay Pablo naman siya nakafocus. Even though na kay Pablo siya nakafocus, sumasayaw pa rin dito, no? Kumbaga, kailangan niya pa rin sumayaw even though na kay Pablo yung focus. Tignan nyo, guys, so para siya talagang hindi siya, para sa akin, this is not a P-pop routine, no? This is not a P-pop na choreography, no? Para pa siya talagang panlaban, guys, yung pang piyesa. Ang concept niya is pang dance video talaga, guys, no? Grabe, ang ganda. Ayun, ngayon lang ako nakita ng ganito sa isang P-pop group, guys. As in, ngayon lang. Okay. So, kanina ginamit ni Sir J yung straight line. Pero yung kanina, ang ginawa niya is nag-spread out sila. Pero this time is, kaya niya ginamit ulit yung straight line is para gumawa ng illusion na gumawa si Pablo and then si Stel naman yung lumabas, no? So, this time, more on illusion siya. Ayun, ayun yung purpose naman ng straight line. So baka may mga nagsasabi dyan, ano ba yan, paulit-ulit, bakit straight line? Bakit paulit-ulit? Mawagan dyan, no? And magkaiba naman po yung, yung idea kung ba't niya ginawa, no? Hindi siya parehong straight line, ay, spread out na naman. Okay. Nakita nyo rito, guys, ang ganda lang ng blockings, guys, no? Yan. Ito po yung sinasabi ko sa video ko, guys, no? Mahirap po na i-maintain ang ating mahaliman sila lagi nasa harap na lima, no? Kaya, hindi mo masisita niya si Kuya nandito, no? Which is si Stel nasa likod. Dapat si Stel yun nandito, di ba? Ito tinuturo ko dati dito. Kaya hindi. Kailangan kasi maging malinis po yung blockings, guys, no? Hindi pwede na maipilit ni Sir J na pumunta si Stel dito. Masisira yung blockings. May tendency na pumangit yung Ngayon, sobrang linis ng blockings nila, guys, as in. Dahil, hindi nagsasuffer po talaga yung blockings, no? Hindi niya hinahayaan na kailangan si Stel lagi mapunta rito, kailangan mapunta lagi sila naman. Hindi. Mas okay para sa akin yung ganyan, na kung sino punta sa sa part na to, kahit hindi pilitin, as long as maganda yung siya tingnan, goods na siya, no? Gusto ko tong part na to. Yan, yung part na to, isa to sa gusto ko, no? Parang pangalawa to sa part ng routine nila na gustong-gusto ko. Yung unang-una is alam mo yun, nabaliw ako. Okay, so dito medyo imposible na makuha ni Sir Jin tulad sa music video, nasa taas siya, no? So pwede ang gagawin niya pag ganyan, no? Lalambitin siya dito sa mga to. Kumbaga yung top view. Okay. Angas na. Woo! Ito na yung pinaka inaabangan ko, no? So,
paano may idea na kung paano gagawin ni Sir J to, pero tingnan natin kung ganyan gagawin niya. So ang idea ko guys is bigla siyang it's either una is bigla siyang gaganon, tapos gaganon sa taas, or pwedeng gaganon siya tapos biglang hihiga siyang nakaganon. Okay, tingnan natin baka sa dalawang yun. Ayun yung ako kasi kung ako nag-videograph na gumawa nito or nag-videograph nito, ganyan yung gagawin ko para makuha ko yung angle na yun guys, no. Ayan na. Ayun nga, di ba sabi ko sa inyo humiga nga siya, no? Nagganon siya. Sabi ko sa inyo, kailangan niya talagang humiga sa part na yan, no? Para makuha niya yung tamang angle. So, tama ako dyan, let's go, no? Iba lang yung sa akin, kasi sa akin, tatakbo ko tapos biglang, dahan-dahan gagawin. Pero yung kanya kasi, straight line pala and then, okay, goods. Paupo yung kanya. Yung sa akin kasi parang padapa talaga. Ayan. Let's go. Nice. Tingnan nyo to, may nakita ako dito guys. May nakita ako dito. So, eto, nakikita nyo tong si Kuya. Talagang sinasabi niya na tumabi kayo yung dalawa na medyo malapit yung blackies natin. So, okay yan guys. So, talagang ginagamit niya yung oras na yan na tayo. Kumbaga hindi siya nagpanic, no? Like, pinakita niya na, medyo tayo magkalapit. Maglayo kayo, no? Parang ginamit niya yung moment na yan para caught yung attention ng mga kagrupo niya, no? Kumbaga, pangit kasi yung pag nasa kanila na yung spotlight, no? Tapos ginawa niya yan. Yan, para sinabi niya, tabi kayo kasi si Pablo hindi may kita. Yan. Good. Ta-da-ta-ta. Ako na nagkakanta guys. Ta-da-ta-ta. Okay. Okay, nice one. Okay, nice one. So yun guys, no, masabi ko siya talaga guys, itong last part na to, no. Itong last part na to, may sabihin ulit ako na hindi ko nasabi, na nalimutan ko nung first 2 videos ko, no. Itong last part nila is more on choreography. Sabi si Kuya, ang angas, tumatakbo. Na-post ko, muntik na siya madapa. Medyo ko lang, hindi siya madapa dyan, di ba? And, hindi ko nasabi to, no. Nalimutan ko sabihin to, no. Usually, pag gumagawa kayo na routine sa mga hip-hop competition, sa mga panlaban, or kung saan man, mga dance video yung concept, no? Usually, guys, yung pang-ending na part ng sayaw nyo is more on choreography siya, tapos wala na masyadong movements, tapos lahat kayo sasabay. Yung mula umpisa hanggang sa bandang bridge or mga ganun, no? Or what, no? More on more on picture siya, mga visuals talaga na puro malaro Pero laging ganito ang nangyari guys. Most of the time, pinaka-ending po is more on choreography na walang masyadong movement na blockies. Talagang kung ano yung steps yung gagawin nyo na sabay-sabay kayo, no? As in, walang visuals na gagawin, walang kung ano man. Talagang more on steps lang siya talaga siya. Kaya nasabi ko na para talaga siyang yung concept niya is panlaban, pang hip-hop competition, no? Kaya ayun guys, para sa akin kaya nasabi ko siyang gano'n, no? So ayan, tayo nyo, itong part na to, wala silang ibang movements na ginagawa. I mean, sa rotation ng blockings or what, no? Talagang pure choreography po yung ginagawa nila. Di ba? More on choreography lang talaga sila. Wala na silang ginagawang ibang movements sa blockings, so talagang yan, di ba? Doing what we do. Yan. Meron silang ginawang onting angles dun guys, which is ito. Yan, di ba? Magkakaiba yung kamay nila, yung iba nasa right, yung iba nasa left, di ba? Yung nakataas na kamay. Yan, di ba? So, gumawa sila ng para hindi masyadong pare-pareho, di ba? Para magkaroon din siya kahit pa na picture na or visual na Pero kasi yung angle nila ganun pa rin. Okay, that's our Mahalima. Isa ko na lang gustong malaman guys is paano po nila na-pull off yung gantong klaseng idea, no? I think dahil na rin sa brainstorming nila, syempre kay Sir J, no? Ayun, napaka-solid din kasi talaga ng utak ni Sir J, guys, na talagang malaro din po talaga, no? So, sobrang fitting po na siya po talaga yung choreographer ng SB19, no? Package po talaga, guys, as in, no? So, shoutout po kay Sir J, no? And shoutout din po sa ating Mahalima, no? For this kind of routine, no? So, ilang beses kong ulitin sa inyo, no? This is so far my favorite, 100% or basta basta pinaka-favorite kong
dance routine ng SB19. No? So, pangalawa yung, yung what, pangatlo yung sundin ng puso. No? So, ayun guys. Ito, pinaka-the best para sa akin na routine ng SB19. No? Napakalinis. Dito ko mas nakita yung kung gaano kalinis gumalaw ang SB19. No? Mas nakita ko dito guys. Yung maturity ng galaw nila as in, no? Na yung, kasi yung iba guys, ang napapansin, ewan ko guys I know may nakakapansin nito, no? Mostly mga ginagawang routine ng SB19 is more on choreography, no? Hindi sila masyadong nag-incorporate ng mga, alam mo yun, yung mga foundations. So, yung meron lang, hindi ko sinasabing lahat, ha? Meron lang mga ganun, ha? Pero dito guys, pure foundations ng sayaw na kung ano man, no? Wala lang siya syempre yung locking, wala siyang ganun. Pero yung mga foundations like yung hit, yung isolations, yung points, lahat, may kita nyo naman sa mga galaw nila, andun lahat, pati yung mga dynamics ng galaw guys, yung textures, andito na guys. No? So, sa mga nagsasabi dyan na parang low budget yung ginawa doon ng SB19. Ito guys, promise, merong mga nagsasabi doon, nakaka-bad trip nga eh. Kasi may nagsasabi doon sa comment, hanapin nyo na lang, ayoko na i-flash yung pangalan nila, hanapin nyo na lang. Basta doon yun sa reaction video ka na music video ng Moonlight. May nagsasabi parang naging low budget daw. No? Ayan guys. Kasi tandaan nyo, pag gagawa sila ng gantong dance video or dance talaga yung concept ng sayaw, hindi pwedeng masyadong malaro o yung music video or what na ang daming angling. No? Dito kailangan nila mas mag-focus po talaga sa music video like talagang walang masyadong malaro kasi kailangan ipakita mo talaga yung full picture ng sayaw. Kapag masyadong malaro yan, hindi mo makikita yung sayaw. No? So, ayun. Tingin ko mas makaka-appreciate dito is yung mga tulad ko na mananayaw na po talaga na sumasayaw na matagal at may knowledge sa pagsasayaw at syempre isa rin makaka-appreciate dito is yung mga tunay na 18, no? Yan, mga tunay na 18, no? So yung mga hindi nakaka-appreciate, sa mga nagsabi na yung mga ganong klaseng negative views regarding sa ating Mahalima, hindi kayo tunay na supporter ng SB19, no? As in, hindi kayo mga tunay na supporter ng SB19, no? So, ayun lang. Wala ko yung mga nasaktan dyan na mga hindi tunay na supporter ng SB19. So, yun lang, ganun lang. Just stating the facts, guys. No? So, yun lang. Kung marekaswaya ka lang, comment double message nyo sa Facebook page ng Point Peds. Kindly like, comment, share, subscribe. So, Disney Point Peds signing out. Peace, let's G!